Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ako mga kababayan, bago po ang lahat, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng mundo o bansa tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, komentuhan po natin yung napakaganda pong pahayag dito po sa interview, sa interview po ni Karen Davila, mga katambay. Ito po si Attorney Vic Rodriguez, ang dati pong Executive Secretary po ng Pangulong Marcos Jr. At ito po ay talagang kaibigan niya po ito, mga katambay, kaibigan niya. Pero sa mga natuklasan niya po sa bagong Pilipinas, ang pagbabago po at iba po ang tinahak ng Pangulong Marcos Jr. Kaya po ang Attorney Vic ay kusa pong nag-resign sa gabinete po ng kanyang kaibigan na itinuring na napakahabang panahon ang dating Pangulong ang Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Sorry, hindi pa dati, bago pa. Ito, painggan po natin mga kababayan ang pahayag po at ang interview po ng kay Karen Davila. Ang interview ni Karen Davila dito po kay Attorney Vic. Painggan po natin at komentuhan po natin. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pwedeng isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Kaya nga lang po, di po ba? Totoo po yung sinasabi na Attorney Vic, isa pong magaling na abogado ito. Mga tambay, yung notice of disallowance ni Vice President ay talagang hindi po ito matuturing na ito po isang korupsyon. Di po ba? Maliwanag na maliwanag ang sinabi ni Attorney Vic at meron pa siyang deadline na binigay ang COA para do sa mga dokumento na kailangan hinihingi pa ng COA. Maliwanag po ang sabi ni Attorney Vic hanggang January to February pa. Pero, ang ginagawa kasi ng institusyon ng Kamara ay may kumpas po yata. May kumpas. Dahil kailangan po yata nilang pabagsakin. Demolition job. Di po ba? Kaya napakaganda po na mismo isang magaling na abogado ang nagpapaliwanag po. Hindi po katulad po ng pinapaliwanag po sa social media, lalong-lalo na yung mga bayaran na sinasabi ni Banat Bay na napakalaking numero ang ibinibigay sa mga ito, mga tambay, ay hindi ka makakita dyan ng tamang paliwanag kung ano po ang ginagawa ng COA kasi separate body yan ang institusyon po ng Kamara at lalo-lalo po ang COA, mga tambay. Pero pinangihimasukan dahil sa matinding pamumulitika. Ituloy po natin, mga kababayan. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, paragraph D, section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil mayroon pa siyang period to comply. Tama. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because Tama. Kaya lang, ang nangyayari sa Kongreso, pinapakialaman nila ang trabaho ng COA. Wala pang binibigay na final decision ang COA. Pero pagdating sa institusyon ng Kamara, ay gustong-gusto nilang pakialaman at gusto nila sila na magbigay ng desisyon. Di po ba? Ganyan po katindi ngayon ang institusyon ng Kamara. Hindi na po, pinakikailaman na po talaga nila. Kaya napakaganda po ng paliwanag dito ni Attorney Vic, mga kababayan. Ito po'y patama po ito. Patama po ito sa mga congressman, mga katamay, na lumalabag na po sila sa mandato ng kanilang mga trabaho. Hindi po nila trabaho ang pagiging COA, mga katamay. Legislative po sila. Trabaho po ng COA ang mag-audit
hindi po ng Kamara, mga kababayan. It is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Tama. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo Tama. sa math, Tama. sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? Tingnan muna natin. Grabe, no? Binawasan po ng 12 billion na edukasyon natin na napag-iiwanan na po ang ating kalidad sa ating edukasyon na kailangan po talagang tutukan dahil sa mga dumadami na po kasi ang tayong mga Pilipino ay dumadami na po. Tapos kulang na kulang po tayo dito po sa pagtugon ng ating edukasyon. Di po ba? Napag-iiwanan na tayo pero meron po tayong bagong Pangulo na hindi po ito. Wala po yata siyang concern sa kalidad ng edukasyon ng bansa, mga katambay. Mas yung kalidad po yata ng ayuda ang tinutugunan po ng pamahalaan, mga katambay. Yung kalidad ng ayuda, ibang klase. Ito po, maganda po itong susunod na tanong ni Karen. Kung siya raw po ay papalaring maging senador, mga katambay. Maganda po. Pakinggan po natin ang kanyang sagot. What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Wow. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Nakalakat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa Tama naman di ba? Yung mga maliliit nga na mamamayan, na mga kababayan natin, magnakaw nga lang, mag-snatch, di ba? Mandukot, maliliit lang ang nananakaw nila, pero kulong Kulong. Bakit pagdating sa mga politiko, kailangan po, para masampahan ka ng plunder o makulong ka, kailangan na po 50 million. 50 million? Ganun po ka-special sila? Mga katama, hindi pa pala sila pwedeng kasampahan ng plunder kung ang nanakawin nila ay 10 million lang, 20 million, malulusutan pa pala. Mga katama, di ba? Napakaganda po ng gagawing batas po ng isang Attorney Vic Rodriguez kung siya po ipapalarin sa Senado. Sana po ito ito po itatandaan po natin ito at tatandaan po ni Kamanong ito pag siya po nanalo ay sisingilin po natin ito sa kanyang pangako dahil napakaganda po ito. At ito po ipapabor sa mga Pilipino dahil napakaganda pong batas nito, mga tambay, na ibaba po nila ang 50 million sa plunder case ng mga politiko, gagawin nilang 5,000. Napakaganda po ito. At napakaganda po ito. Ibabalik po ang bitay, mga tambay, ang bitay para po sa kanila, mga kababayan. of 5 million pesos tas death penalty? Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright. Bakit sino ba kaaway mo doon? Tama naman, di ba? Kailangan ibaba mo yung 50 million, gawin mo 5 million, di ba? 5 million. At least, marami po rito nga masasaktan, lalo po yung mga buhaya. Grabe po magnakaw, di ba? At least, sana rin matutukan din po. Sana po mabago po yung batas natin, mga tambay. Baguhin din po sana. Maisama rin po sana yung isang sinasabi po ng mga eksperto. Kasi sa Amerika po, sa ibang bansa, ang nag-iimbestiga po ng korupsyon ay mismong gobyerno, lalo ko ang gobyerno ay matino. Pero sa atin, kung meron ka pong binibintang na akusasyon o halimbawa po pagnanakaw sa gobyerno, korupsyon, plunder, pero ang magpo-produce po
ng mga ebidensya, yung mismo nag-aakusa. Kaya napakabigat po sa ating bansa. Ikaw mismo magpo-produce ng mga ebidensya na napakahirap mong gawin dahil hindi mo po pwedeng kalkalin ang kanilang mga opisina. Hindi po katulad kung ang mismong gobyerno, di ba, mismong gobyerno ang mag-iimbestiga dito po sa mga napagbibintangan o may sala ng korupsyon. Di po ba? Lalo ko ang presidente ay matino, marami pong maiimbestigahan at makukulong ng mga politiko. Di po ba? At lalong-lalo na kung ibababa pa ng 5 million, yung 50 million. Di po ba? Yung mga gustong maging pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. O yun. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba Pirmado talaga yan? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. So Kahit saan po. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Hindi ko kaano-ano si Chet. Yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon ay Opo, napakaganda po ng paliwanag ni Attorney Vic. Siya po ay hindi po siya tinanggal. Siya po ay kusang umalis kasi hindi niya po kasi maatim yung inaasahan niya, yung ni-expect niya na pamumuno po ng isang Pangulong Marcos. Kasi mismo siya nakaranas na napakarami pong tumatayo na nagpapaka-presidente. Nakikita naman po natin yan, di ba? Nagpapaka-presidente po yata ang isang speaker. Nagpapaka-presidente po, yan po ay kumakalat po yan sa social media na nagpapaka-presidente rin po. Ayon po yan kay Vic Rodriguez, kay attorney, nasa libro po niya yan, na nagpapaka-presidente rin daw po ang First Lady. Kaya po, napakarami pong natuklasan si Attorney Vic na talagang hindi na po yung talagang pangangailangan ng Pilipino ang matututukan po ng bagong Pilipinas. Iba na po ang tinatahak. Iba po. Dahil nagpasukan na po lahat di po ba? Pumasok na po ang lahat ng mga sinasabi pong hindi po karapat-dapat sa posisyon dahil sila na ang nasunod. Di ba? Ituloy po natin. what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused. Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos Wala kaming kasama noon, Karen. Tama. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny Come Lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linaban. At kaya ako tumatakbo. Yan, napakaganda po ng paliwanag ni Atty. Vic dyan. Dahil nga, totoo po yun. Silang dalawa lang po magkasama, mga tambay. Di po ba? Dahil pati mismo si Karen Avila, Karen Avila, sinusuka po ng kanyang istasyon po. Di po ba? Di umano.
ang Pangulong Marcos Jr. Wala pong istasyon dyan, lalo po yung mga giant station. Yan, yung pati mismo yata si Karen, di umano, binabatikos niya yan. Sila po, di po ba? Pero nung manalo na, iba na po, di po ba? Halos lahat ay siya na po ang naging kasama sa ngayon. Nakita po natin ngayon, yung mga dilaw, karamihan po, mga liberal, mga oligarko, sila po ang nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Pero ang sinasabi ni Atty. Vic, ang kasakasama lang nila ay puro ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero nung manalo na, naitsapwera na lahat ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong tao. Ano na ang kasama nila ngayon? Puro oligarko na yata. Mga politiko po na nagpapayaman daw ayon sa Atty. Vic, mga katamba. Ibang klase, no? Kaya po napakaganda po na ito po ay hindi po ito maitatanggi dahil ito po ay naisulat po sa libro ni Atty. Vic lahat po ang kanyang mga sinasabi po lalo po sa interview niya kay Karen. At ito po ay hindi po ito kinakasuhan ng Malacanang. Hindi po nila kinakasuhan si Vic, si Atty. Vic, mga katambay, dahil malaki po talaga ang katotohanan ng kanyang mga ibinunyag. Dahil may mga hawak siyang dokumento pirmado ng Pangulo ng Bansa yung kanyang appointed o yung appointee niya bilang executive secretary. Talagang hindi po siya tinanggal, kusa po siyang umalis. Di ba masakit ito sa iyo personally in your book? Sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, Hindi lang naman kay Atty. Vic nangyari yan Napakasakit talaga yun. Tinuring mong kaibigan, napakatagal mong kasama, at naging abogado mo sa mga kaso na talagang ikaw lagi ang kasama bilang abogado ng napakahabang panahon. Tapos dumating yung pagkakataon na yung kaibigan mo na tinuturing dito sa sinasabing pinakamalungkot na mangyayari sa atin na meron tayong mahal sa buhay na pagpahingahin. Samantalang yung tinuturing mong kaibigan, ni message, ni ho, ni ha, ni text, hindi ka man lang dinamayan kahit sa message man lang na magbigay sa iyo ng condolence. Di ba? Nakikiramay ako sa iyo, kaibigan, o kumpare, kung ano man ang tawag sa iyo. Wala. Hindi lang naman kay Atty. Vic nangyayari yan Dahil nangyari din po yan mismo kay Inday Sara. Sa Vice President, di ba? Matindi po. Mas matindi po ang ginawa nila sa Vice President. Ginamit po nila, binudol po nila ang Vice President. Yan po'y kalat na kalat sa social media. Talagang tayo po mismo, nakita po natin, pagpapalibing po ng kanilang magulang sa libingan ng bayani, iniluklok, niligawan para lang maging running mate ang isang vice president na po pwede naman po siyang maging presidente ng bansa dahil napakapopular ng kanyang ama. Di po ba? Sa kabila nun, lahat ng suporta ibinigay ng BP Sara. Ano po ang nangyari sa BP Sara? Di po ba, Atty. Vic, matindi rin po ang pinagdadaanan ngayon ng vice president. Di ba? Lahat ng kaso na mismo kayo nagsasabi na talagang yung ginagawa po ay hindi po makatarungan dahil mismo dinadala sa confidential fund na hindi naman po nararapat at wala pang inilalatag o binibigay na pinali ang COA para sabihin ng isang vice president ay isang corrupt. Di po ba? Pero hinayaan ito ng Pangulo na mangyari lahat ito. Dahil nga po sinasabi nga natin, yung nangyari mismo sa inyo ay nangyari din po sa vice president at sa pamilya Duterte. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob. Utang na loob po, pagiging magkakaibigan, kakilala, di ba? Nabigyan ka ng pabor, wala po sa kanila yan. Pagka sila pala ay nasa posisyon na. Dahil mismo kay Atty. Vic, ay nangyari din po pala kay Atty. Vic ang nangyayari sa pamilya Duterte at lalo-lalo na kay BP Sara, mga kababayan. ang daanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama.
At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun eh, niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. Grabe. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit na magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya na ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After Tama. Di ba? Napakaganda po nung sinasabi po. Para matapos na. Dahil po yan ay pinag-usapan na po yan kahit sa buong mundo. Buong mundo na po. Ang nakakaalam po ng issue po na drogista o gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos. Di ba? Kung talagang siya, pang-pangulo po siya. At isampal niya dito sa mga tao na mga nagkikritiko sa kanya. Number 1 na po ang dating Pangulong Duterte na sinabi na siya ay drogista. Pinagbibintangan po siya ng dating Pangulong Duterte na drogista siya. At ganun din po ang Kati Binag, Jonathan Morales at Maharlika at marami pang iba, mga Pilipino, napakaraming Pilipino ang nagdududa sa kanyang pagkatao na ito ba'y malinis, hindi ba talaga gumagamit ng droga, bakit ayaw niyang tuldukan? Kasi mismo si Atty. Vic ay nagdududa na rin, mga katambay, kung talagang malinis ka, magpa-drug test ka. Ipakita mo sa sambayan ng Pilipino. Di po ba? Live. Magpa-drug test ka ng live kung wala kang tinatago. Bakit hindi mo magawa? Anong klase kang Pangulo? Wala kang bayag pagdating sa issue ng personalidad mo. Personal mo yan. Pamilya mo ang nakasalalay dyan na ikaw ay isang pinagbibintangan ka na isang durugista ka. Di po ba, mga kababayan? Ibang klase. all, you're the elected president. Opo, At dapat siguro, elected leadership by president. example, gawin mo na para matapos na. Tama. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? And look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay. Grabe. Dahil dinakaw yung flood control funds. Grabe. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasko kagaya nating dalawa. Kagaya Tama, hindi ka tanggap-tanggap sa ating mga Pilipino yun. 200 Pilipino nating kababayan sa Bicol dahil doon sa flood control. Sino po ba may hawak niyan? Yung taga Bicol, yung 2 tao. Di ba? Isa dyan si Saldico na kumukontrol daw po ng kapirahan natin ayon sa Vice President kasama Speaker. Pero hindi ka tanggap-tanggap, di po ba? Na mawala ng dahilan sa mga politiko ayon sa Atty. Vic, kapabayaan dahil sa korupsyon, flood control. Pinagmalaki po kasi ng Pangulo yan. 5,500 flood control. Ano lang po. Grabe po, korupsyon pala sa ating bansa. Ayaw na rin mismo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Pero walang investigasyon. Paano iimbestigahan? Sino mag-iimbestiga? Kung mismo ang speaker ay pinsan mo, kamag-anak mo, at doon din nagmumula yata ang napakalalaking korupsyon. Sino mag-iimbestiga? Kontrolado nyo lahat. Di po ba? maraming Pilipino kasama pamilya, patay. Patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Sorry. Hindi sila nag-sorry. Patay yung dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, sa Pangulo eh. Sa Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? O ang masasabi mo? Biruin mo,
magdadalawang taon pa lang nung maupo siya halos, magtatatlong taon, sabihin natin, 500 billion na ang ginagastos sa flood control. Nasaan yun? At ano na nangyari doon sa Bicol? Di po ba mga tambay? At napakarami pa. Mahaba po yung interview ni Atty. Vic na yan mga tambay. Pwede nyo pong balikan po yan sa programa po o dito po kay Karen Abila o Davila, Karen Davila mga tambay. Napakarami po yan. Nandiyan pa po yung Maharlika Investment Fund, PhilHealth, pag-uusapan pa rin po nila yan. At yung paglipat po ng pera ng mga miyembro, mga nag-contribute po sa GSIS, SSS. Ang sabi nga po ni dating Pangulong Duterte dyan ay istapa po yan. At napakatindi po at napakaganda po ng pahayag ni Atty. Vic at kailangan po siyang manalo. Isa po ito na dapat manalo na maging senador mga katambay, si Atty. Vic. Dahil napakaganda po ng kanyang layunin sa ating bansa. At ito po ay tatandaan natin at tatandaan ni Kamanong kung siya ay papalaring manalo ay napakaganda po ang isusulong niyang batas. Unang-una po, yung sinasabi po na babaguhin niya po yung pagnanakaw ng mga politiko na para ka lang maturing na ikaw ay mandarambong o plunder, meron kang kaso na plunder dahil ito po ay nasa 50 million. Biruin nyo kalaki yun, ibababa niya ito ng 5 million mga tambay. Dapat nga 5,000 na lang di ba? Dahil nga yung mahihirap yung mahihirap nga, di ba, sinasabi natin, magnakaw ka lang. Kahit nga magnakaw ka lang ng manok, di ba, nakukulong ka na Samantalang sila kailangan, para ka lang pumasok doon sa kaso ng isang plunder ay 50 million, ibang klase. At napakarami natin natuklasan na talaga pala ang ating Pangulo ay talagang hindi pala siya tumatanaw ng utang na loob o sinasabing tumitingin sa kanyang kaibigan. Hindi pala uso yata sa Pangulo ang pagtanaw ng utang na loob o pagiging magkaibigan dahil pagka may kapangyarihan na, lahat po ay naiitsapwera na po pala sa Pangulo. Yung nangyari po pala kay Vice President at kay dating Pangulong Duterte, ugali na po pala. Ugali na po pala ng Pangulong Marcos mga tambay dahil mismo mas matagal na kasama ni Atty. Vic kisa kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Pero naitsapwera naitsapwera siya. At nakita na mismo na kanyang kaibigan kung anong klase po ang nangyari po sa politika at sa tinatahak po ng paglilingkod po ng isang Pangulong Marcos Jr. Ibang-iba na po. Malayong-malayo na po doon sa mga sinasabi po o yung layunin nila na nung sila'y magkasama pa, nag-uumpisa pa lang sila dahil nga nahandun siya sa rurok ng kadiliman hanggang sa nakakita na ng liwanag ayon kay Atty. Vic. At nung makuha na yung liwanag, nawala na lahat yung mga plano nilang magaganda na gagawin sa Pilipinas, sa ating bansa. Nakita po natin ngayon, iba na po. Laganap ang korupsyon, mismo si Atty. Vic, nagpatotoo, at tayo rin po, nakita po natin kung paano po nila hawakan ang pera natin. Diba? Ngayon lang 2025, napakarami po. Mas tinutukan nila. Mismo si Atty. Vic, na nangihinayang po. Diba? Mas tinututukan po ang ayuda kaysa sa ating sektor na edukasyon. Ang ating sektor na edukasyon ay napag-iiwanan na. Diba? Napag-iiwanan na ng ibang bansa. Pero binawasan mo pa ng hindi bababa sa 12 billion. Saan nyo dinadala ang pera ng taxpayer? Saan nyo dinadala ang pera ng bayan? Grabe. Walang mga proyekto. Pilipino ang nagsasakripisyo. Pilipino ang namamatay dahil sa mga ganitong klase na panunungkulan ng ating bansa. Sana magising na. Magising na po. Hindi lang po ang mga Pilipino. Pati po, siyempre po, magising na halos lahat, kasama lahat, pati ang men in uniform, sana magising-gising din po at silipin din po natin. At pati po sana, magkaroon din po sana ng lakas ng loob ang mga politiko na maimbestigahan po ito. Lalo-lalo po sana may tumayo po rito, kahit po speaker ang nagiging malaking sangkot dito, di umano, sana may tumayo po, magkaisa. Nakikita nyo naman yung ginagawa ng grupo na sumusuporta sa CPP, NP, NDF.
Nakita niyo po, active na active pagdating sa Vice President. Hindi ba pwedeng gawin ito ng mga may political will na politiko na ipaglaban nila ang pera ng Pilipino? Dahil ito po ay pera ng sambayanan na napupunta lang sa mga kani-kanilang bulsa, kani-kanilang kahadero o kani-kanilang vault. Kaya po, dito po sa mga pinasabog ni Atty. Vic, wala po tayong aasahan mga kababayan. Pagka ganito ng ganito po, kung ito po ay talagang magtutuloy-tuloy, wala pong aasahan ang mga Pilipino. Talagang dadalhin po tayo sa kawalan. Kumunoy ang labas po natin ito. Kumunoy. Ang gagawin lang po nila, hututan po tayo ng hututan ng mga taxes. Pagka nakuha na nila ang ating taxes, sila na ang bahala. Pagka minalas-malas, nakuha na, bibigyan ka pa ng malaking utang. Iuutang ka pa ng isang damukal. Ibabaw ka pa sa utang, mga kababayan. Isang damukal na utang. Dahil nga po, napakataas na po ng utang. Nung umupo sila, wala namang programa, wala naman tayong malaking problema na katulad ng COVID-19 na kailangan natin mangutang ng napakalaki dahil kailangan natin bumili ng mga gamot para tayong mabuhay, tayong mga Pilipino. Ngayon, walang malalaking proyekto, walang malalaking gastusin na sinasabing pandemya, pero grabe, lumobo na napakalaki. Hindi na po bababa sa 16 trillion kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, ang utang na po ng ating bansa. Grabe. Muli po mga tambay, maraming salamat po. At syempre po, isama po natin sa listahan natin na iboto po natin ito, si Atty. Vic. At syempre po, lahat po, halos lahat po nang i-endorso po ng BP Sara at ng dating Pangulong Duterte, tangkilikin po natin kasi naranasan po natin, nakita po natin ang pagpapatakbo po ng gobyerno ng bagong Pilipinas. Huwag na po natin silang ibalik, mga kababayan. Wala pong mangyayari sa ating bansa at wala pong mangyayari sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Kailangan po natin ang mga katulad po nito. Tatandaan po natin ang kanyang mga panukala, ang kanyang gagawin sa Senado, ibabalik niya ang tama, lalong-lalo na ang korupsyon. Talagang kailangan pong tuldukan na ang korupsyon po sa ating gobyerno. Sana po magawa po yan ng isang Atty. Vic kung siya po'y papalarin. Isama po natin siya sa ating balota, mga katamay. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa po sa muli. Paalam. Bye-bye.